kinakausap mo na siya through prayer. Pagising mo sa umaga, binubuklat mo na yung Facebook, o ang binubuklat mo kagad ay yung Facebook. Pag Monday to Sunday ba, nagsishare ka ng Word of God sa iyong Facebook wall? O baka mga hugot lang yung isineshare mo dyan? Worship leader ka nga, pero baka naman ang isineshare mo riyan, yung mga kamalasan mo sa buhay. At meron ganun. Ang mga stories nila, ang mga leaders, I called upon their attention last night sa discipleship meeting namin na please refrain, stop posting yung mga hugot nyo, yung mga sama ng loob nyo. Pero I told them in a nice way naman. Okay? Kasi everybody can read it. At magugulat sila, halimbawa, baguhan pa lamang, naging friend mo, dahil talagang sinasabi lang, pag may baguhan, kunin nyo ang Facebook account, kaibiganin nyo, para sa ganun ma-follow up nyo at ma-monitor nyo. Eh paano naman kung halimbawa ikaw ang nagpo-post doon na hindi naman talaga katanggap-tanggap as a church servant leader ng Panginoon? So naisip nila, wala naman parang pinagkaiba. Di ba? So kapatid, dapat ang priority natin sa araw-araw, not only on Sundays, ay ang ating Diyos na buhay. Kaya ngayon, amen? Amen. May kausap pa ba ako dito? Amen. May kaibigan pa ako? Amen. Hindi kayo galit? Amen. Medyo, grabe ka naman. Okay, basahin po natin nakasulat sa Luke chapter 9 verses 59 and 60. Yung second man na ito He said to another man, Jesus said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Lord, pabayaan mo muna ako umalis. Hayaan mo muna ilibing ko ang tatay ko. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God." A price to pay. Bago ang tatay mo, bago ang asawa mo, bago ang anak mo, ako muna. God is a jealous God. Gusto niya talaga siya yung number 1. Hindi siya yung number 2. Number 1 ang gusto niya. Mahalaga ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, lolo at lola natin, pero dapat si Jesus ang pinakamahalaga sa atin. I can still remember my